Samantala, ipinunasan naman ni Carter ang mga sulok ng kanyang bibig pagkatapos siya nitong masubuan at tinignan siya nito sa mga mata. Hindi ka kumain na isang araw at walang nutrition ang pumasok sa iyong katawan. Dahil nga ayaw mong kumain ay wala akong choice kung hindi ang gawin ito para lang makakain ka, Jocelyn. Ngayon ay ikaw ang pumili para sa sarili mo. Kung kakain ka ba ng sarili mo o ako magpapakain sa'yo. Sabi nito sa kanya na halos mangingning pang mga mata habang sinasabing mga bagay na yon. Baliw ka talaga. Galit na sambit ni Jocelyn. Hindi ako pipili. Bakit sana ako pipili? Lumabas ka na. Sabi niya at pagkatapos tinulak si Carter paalis sa kama. Samantalang binigyan na siya ni Carter ng pagpipilian ngunit hindi ito nakinig kaya sa sobrang inis ni Carter ay mabilis niyang ibinukang bibig nito at pinahigop dito ang buong mangkok ng sopas na hindi ito makakapanlaban sa kanya. Sinubukan nitong isara ang bibig nito ngunit wala yung silbi. Naramdaman ni Jocelyn ang pagpasok ng mainit na sopas sa kanyang tiyan. Kahit na anong gawin niyang pagsara ng kanyang bibig ay wala yung naging silbi dahil patuloy pa rin siya nitong pinapakain kahit ayaw niya. Ilang sandali pa nga ay tuluyan na nitong naipaubos sa kanyang isang mangkok ng sopas ng ganun-ganun lang. Nang bitawan siya nito ay bigla na lamang napahiga si Jocelyn sa kama at halos gusto nang mapaiyak. Ilang sandali pa'y naghabol siya ng kanyang hininga at nang makabawi mabilis niyang sinampal si Carter sa sobrang galit niya. Napakawalang hiya mo. Paano mo nagawa sa akin yun? Sabi niya rito. Hindi na nga niya napigilan pang sarili niya at napaiyak na dahil sa sobrang galit niya. Ilang sandali pang ibigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkulo ng tiyan niya kaya napahawak siya sa kanyang mga labi at tumakbo patungo sa banyo. Hindi nagtagal lahat ng sopas na ipinakain sa kanya ni Carter ay lumabas mula sa bibig niya. Hanggang sa laway na lamang ang natitirang lumabas sa bibig niya hanggang sa hindi na niya inaasahan pa na may lumabas na dugo sa bibig niya. Dahil naman sa pag-alalay sinundan ni Carter si Jocelyn sa banyo lalo pat narinig niyang pagsusuka nito. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat na makita niya dugo ang lumabas sa bibig nito. Gulat naman na napatingin si Jocelyn sa salamin at halos hindi makapaniwalang dugo talaga ang lumabas sa bibig niya. Totoo ba na nagsuka siya ng dugo? Jocelyn, kamusta ang pakiramdam mo? Anong masakit sa'yo? Sabihin mo sa akin. Takot na sabi ni Carter. Pagkatapos magugas ng bibig ni Jocelyn ay kagad na niya itong binuhat pabalik sa kama. At nang maibaba niya ito doon ay kagad nang binalot ni Jocelyn ang kanyang sarili sa kumot. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkaginaw na kung saan ay halos mangnig na rin ang buong katawan niya. Palamig ng palamig ang nararamdaman niya hanggang sa maging ang kanyang mga labi ay nanginginig na rin sa sobrang lamig. Pakiramdam niya tila ba siya ipinasok sa loob ng isang freezer dahil sa sobrang lamig. Nanginig ang buong katawan niya at halos maglak na ang kanyang mga panga. Halos nahirapan na rin siyang magsalita ngunit pinilit niya pa ring ibuka ang bibig niya. Carter, ginawa ko, sabi niya rito. Tulungan mo ako magpainit ng sarili ko, sabi niya rito. At wala na siyang pakialam pa kung nanghihingi siya ng tulong nito. Hindi niya na kayang pigilan pa ang panginginig ng katawan niya. Hindi naman nagdalawang isip si Carter at kaagad na sumampas sa kama at niyakap niya ito ng mahigpit at mas lalo pang binalot ng kumot. Sa katunayan ay 2 patong na ng kumot ang binalot niya rito pero sa kabila nun hindi pa rin tumigil ang panginginig ng katawan ni Jocelyn. Dahil dito ay mas lalo pang natakot si Carter at dali-dali niyang hinugot mula sa kanyang bulsang cellphone niya at mabilis na tinawagan si Kent. Magpadala ka dito ng doktor ngayon din. Ang ipatawag mo si Finn ngayon ang alis niya at check na nasa airport na siya. Sunduin mo siya kaagad at dalhin mo dito. Mabilis na utos niya dito. Hindi ba kayo na mismo nagsabing hindi niyo na siya kailangan pa? Tanong nito sa kanya. May sakit ngayon si Jocelyn, kaya sunduin mo na siya ngayon bago pa siya makaalis. Kailangan niya munang suriin si Jocelyn, sabi niya rito. Opo sir, mabilis naman nasagot sa kanya ni Kent. Sa kama habang yakap-yakap niya pa rin si Jocelyn ay nanginginig pa rin ito at napakalamig ng buong katawan pero malamig na pawis ito sa noo. Hindi nagtagal ang suot nitong damit ay basang-basa na dahil sa pawis. Agad siyang nagtawag ng kasambahay sa loob ng silid. Punin mo ng maligamgam na tubig ang bathtub. Utos ni Carter sa kasambahay na naroon. Matapos nitong punuin ng bathtub, ay mabilis na binuhat ni Carter si Jocelyn at nilagay doon at binabad ito sa maligamgam na tubig. Sa pagkakataong iyon ay bigla na lamang uminit ng konti ang katawan ni Jocelyn. Pero hindi nagtagal, bigla na lamang nagsalita to. Lumabas ka, sabi nito sa kanya habang namumulang mukha at bahagya rin siyang tinulak nito.
Jocelyn, may sakit ka at kailangan kitang samahan dito. Sabi niya sa malumanay na tinig, ngunit nagmatigas ito sa kanya. Hindi kita kailangan dito. Malapit na tayong maghiwalay at hindi mo ko pwedeng sanayan sa ganito. Na lagi kang nandyan kapag kailangan kita. Kaya kung maaari lang, lumabas ka na. Mahinang sabi sa kanya ni Jocelyn. Habang sinasabi ni Jocelyn ang mga salitang yon, hindi niya napigilang hindi tumulong kanyang mga luha at ang kanyang mukha ay lalo naging maputla sa sandaling yon at ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mukha ay dumaloy ng sunod-sunod. Dahil dito walang nagawa si Carter kundi ang tumayo mula sa bathtub at nagtawag ng kasambahay upang bihisan siya. Dahil alam niya naman hindi nito kayang magbihis. Agad namang pumasok sa loob ng banyo kaya lumabas na lamang siya. Pagkatapos maligo ni Jocelyn, kahit papano naman ay medyo mas naging komportable ng pakaramdam niya. Pero pagkabangon niya mula sa bathtub, bigla na lamang siyang nahilo. Nagsikap siyang kumuha ng suporta mula sa dingding ng banyo habang binibisan siya ng kasambahay kaya lang. Pagkatapos siyang mabihisan ng mga to, doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Agad na nagsisigaw ang kasambahay sa sobrang takot. Sir! Sir! Bigla na lang pong nawalan ng malay si ma'am! Sigaw nito. Nang marinig naman ito ni Carter, ay dali-dali siyang tumakbo at pumasok sa banyo. Anong nangyari? Puno ng pag-aalalang tanong niya at pagkatapos ay mabilis na dinaluhan si Jocelyn. Agad na binuhat ni Carter si Jocelyn at dali-daling inihiga sa may kama. Pagkatapos mahigpit niyang hinawakan ng mga kamay nito at kasabay ng pagtawag niya kay Kent. Nasaan ang doktor? Bakit hindi pa kayo dumarating? Tanong kagad ni Carter pagkasagot nito ng tawag. Sir, may traffic jam sa kalsada at naipit kami ngayon dito. Kasama ko na si Doc, kaya wala na po kayong dapat ipag-alala, sabi nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon naman ay mas lalong lumamig ang katawan ni Jocelyn. Halatang katatapos lang nitong maligo. Pero malamig ang katawan nito na tila baka lalabas lamang nito sa freezer. Jocelyn, please, kumapit ka. Konting oras na lang at darating ng doktor. Hindi ba gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Pinapangako ko sa'yo na kapag naging maayos ng pakiramdam at gumaling ka na ay papayag na ako. Igagalang ko ng desisyon mo. Bibitawan na kita kahit na ayaw ko't hindi na kita itatali pa dito at ikukulong dito. Basta gumaling ka lang. Sabi niya rito at pagkatapos mahigpit pa rin na hinawakan ng kamay nito habang napakabilis naman ang pagtibok ng puso niya ng mga oras na yon. Samantala'y bigla namang nagising si Jocelyn ngunit hindi niya naimulat ang kanyang mga mata at hindi niya rin maigalaw ang kanyang katawan. Nalilito siya. Tila ba naririnig niya si Carter pero hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Naramdaman niya lang na nakahawak ito sa kamay niya nang mahigpit at patuloy na nagsasalita at ang tinig nito'y punong-puno ng pagkabalisa at pag-aalala hanggang sa nagawa niyang ibuka ang bibig niya. Malamig, Carter, giniginawa ko sobra. Hindi na nag-isip pa si Carter at kagad na sumampa sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Patuloy na nagsalita si Jocelyn at patuloy ring nanginig ang katawan nito. Ang mukha at labi nito ay bigla na lamang namutla kung saan halos wala ng dugo. Hindi maiwasan ni Carter na hindi mapatitig dito at alam niya kung gaano ito nahihirapan ng mga oras na yon. Huwag kang matakot, Jocelyn. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita pababayaan. Bulong niya dito at pagkatapos niyakap niya ito at napakahigpit at dinikit pa niyang kanyang pisngi sa pisngi nito para mas lalo pang mag-init ang pakiramdam ni Jocelyn. Matapos niyang yakapin to ng mahigpit na mahigpit 10 minuto, sa wakas hindi na umimik si Jocelyn dahil sa lamig at sa wakas medyo uminit na rin ang katawan nito. Siguro pagod na pagod siya, kaya pumikit na lamang hanggang sa tuluyan na nga itong nakatulog. Dahil sa temperatura ng kanyang katawan, unti-unti nang bumuti ang kulay ng mukha nito at medyo naging mamula-mulan at kung hindi kasing putla ng dati. Binaba ni Carter ang kanyang ulot nilapag ang isang banayad na halik sa noon nito. Matulog ka ng maayos. Dito lang ako sa tabi mo at sasamahan kita. Bulong niya dito kahit na hindi niya alam kung narinig ba siya nito. Doon lang medyo kumalmang puso niya at medyo na-relax din ang pakiramdam niya. Pero nang maisip niyang tagpo kanina kung saan nagsuka ito ng dugo sa banyo, ay muli na naman siyang nag-alala ng sobra. Ilang sandali pa ngay muli niyang naisipan na muling tawagan si Kent upang tanungin kung nasa na ba sila. Nakaalis na ba kayo sa traffic? Tanong ni Carter kaagad dito. Ngayon ay maaari lamang siyang magpahinga kung malalaman niya na walang problema at matitingnan na ng tuluyan si Jocelyn. Hindi pa rin kasi siya mapalagay hanggang sa mga oras na yon lalo na't wala pa rin ang doktor. Saka lang siya makakahinga ng maluwag kapag sinabi na sa kanya mismo ng doktor na okay naman ito. Kailangan niyo nang nakarating dito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niyang sabi dito. Okay sir,
Ilang minuto pa lang natahimik si Jocelyn ay muli niya naman itong nagsalita at hindi niya inaasahan ang sumunod na sinabi nito dahil nga medyo lumayo siya dito dahil sa pagtawag niya kay Kent. Ang init. Mahinang reklamo nito bigla sa kanya at pagkatapos bigla na lamang itong sumigaw ulit habang inuhubad nitong pilit ang damit sa katawan. Maging ang kumot na nakabalot sa buong katawan ay pinagsisiparin niya at pinagtatanggal sa kanyang paa. Mabilis niyang inunat ang kanyang kamay upang hawakan ito at doon niya nalaman na napakainit ito at halos mapaso siya. Nagmamadali siyang hanapin ang thermometer at tiningnan kung gaano kataas ang temperatura nito. Nang makita niya lumabas sa thermometer ay halos hindi na niya alam ang gagawin niya dahil 40 degrees ang lumabas doon. Pero paanong nangyari yon? Malamig lang ito kanina at hindi lang basta malamig kundi sobrang lamig. Pagkatapos ngayon naman sobrang taas naman ng lagnat nito. Lalo nagalala ang puso ni Carter at bigla na rin napuno ng pawi ang kanyang noo. Dahil masyadong hindi magandang kalagayan ni Jocelyn, hindi siya nangahas na painumin ito ng kahit na anumang gamot dahil baka mamay mas lumalalang kalagayan nito. Hinintay na lamang niya ang pagdating ng doktor. Pagdating ng doktor, sinabihan siya nitong paliguan niyang muli si Jocelyn sa maligamgam na tubig upang kahit papano ay mas bumaba pang temperatura ng katawan nito na mabilis niya namang sinunod. Binihisan niya rin to kagad sa preskong damit pagkatapos. Hindi niya alam kung anong dahilan ng pagkakaroon nito ng lagnat. Hindi niya lubos maisip kung bakit. Pagkatapos niyang mapaliguan si Jocelyn at mabihisan, ay binaba niya ito sa kama at kagad-agad itong sinuri ng doktor. Sinabi nito sa kanya na sipon lamang yon, ngunit mas komplikado dahil magiging mainit ang katawan nito pagkatapos ay magiging malamig. Bukod doon, kalalabas lang ng ospital ni Jocelyn dahil sa aksidenteng kinasangkutan nito. Alam niya na mahina pang katawan nito at hindi pa siya lubusang gumagaling. Idagdag pa na hindi ito kumain ng isang buong araw at halos naligas dahil sa lamig ng manatili ito sa bintana, kaya nasisiguro niya na sobrang nahihirapan si Jocelyn ng mga oras na yon. Agad nila itong pinainom ng gamot sa sipon at pagkalipas lamang ng ilang minuto ay tuluyan na ngang bumabang temperatura ng katawan ni Jocelyn. At dahil doon, kahit papano'y nakahinga ng maluwag si Carter, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala niya sa kalagayan nito. Pagkatapos nitong uminom ng gamot ay muli na naman itong pumikit at doon ay nakatulog ito kaagad. Marahil ay epekto na rin yun ng gamot. Kailan kaya siya gagaling? Ilang araw kaya bago tuluyan na mawalang sipon niya at ang lagnat niya? Nakakunat ang noon niyang tanong sa doktor. Depende sa sitwasyon. Kapag humupa ng lagnat niya ngayon ay maganda. Kailangan niya lang kumain ng kumain pero kapag hindi siya kumain ng kumain, ay baka magpabalik-balik lamang ang lagnat niya. Mabilis naman itong sagot sa kanya. Okay, naintindihan ko. Sagot naman niya dito. Pagkatapos nito, tuluyan na ngang pinatay ni Carter ang mga ilaw at iniwan niya lamang ang lampshade na nakasindi sa tabi ng kama na makita niya na mukhang maimbing na naman ang tulog ni Jocelyn. At pagkatapos, kinumutan niya ito tinalikan sa noo. Lalabas muna ako. Babalik din ako kagad. Bulong niya rito kahit na alam niya na hindi naman na siya nito naririnig dahil nga may himbing ng tulog nito. Nang lumabas si Carter, nakita niyang nakasandal sa may labas ng pinto si Finn. Mukhang inintay talaga siya nito. Nabutan niyang naninigarilyo ito at nang makita siya inabutan siya nito kagad ng isa, kung saan hindi niya naman tinanggihan at mabilis na ring sinindihan. Ilang sandali pa'y napabugan na lamang din siya ng usok. Gabi na, tutuloy ka pa bang umalis? Tanong niya rito. Siya na ang unang nagsalita, pinitik naman itong ubo gamit ang daliri nito bago sumagot. Hindi na muna siguro, sagot nito sa kanya. Si Finn ay isang surgeon sa ibang bansa at naroon lang ito sa bansa dahil sa ilang mga bagay. Ilang sandali pa'y narinig niya na muli na naman itong nagsalita. Siya ba yung babaeng pinakasalan mo 2 years ago? Ang kasal ni Carter at ni Jocelyn ay alam ng ilan sa malalapit niyang kakilala. Pero hindi lahat ay kilala nila si Jocelyn. Gayunpaman wala naman na siyang dapat itago pa dito kahit na hindi talaga nito kilala si Jocelyn dahil wala namang lumabas na larawan ng kasal nila at hindi rin niya ipinakilala si Jocelyn sa harap ng madla bilang asawa niya. Ngayon lang nito nakita si Jocelyn. Oo, mabilis na tumango si Carter. Speaking of which, di ko pa kayo nababati nung ikinasal kayo. Pwede pa naman sigurong humabol ngayon kaya bago pa man ito mabigkas ang salitang happy ay agad na niya itong pinutol. Hindi na kailangan, sagot niya dito at pagkatapos mabilis na dinugtungan. Maghihiwalay na kami, dagdag niya. Agad namang natigilan si Finn sa sinabi niya at pagkatapos lamang ng ilang sandali ay agad din siyang nakabawi. Isa pa'y alam niya ang history ng buhay pag-ibig ni Carter
dahil magkaibigan sila. Noon pa man ay alam niya ng pinilit lang ito ng lolo nito na pakasalan ng babaeng yun dahil nga sa Roxanne naman talaga ang mahal nito. Ngayong wala ng lolo nito ay tama lang na mag-file to ng divorce. Kaya wala na nakakagulat doon. Marahil ay nahulaan ko anong iniisip ni Finn at mabilis nang umiti ng mapait si Carter. Siya ang nag-open up na maghiwalay kamit napakadeterminado niya. Sabi niya rito bigla. Desperado nito makipaghiwalay sa kanya. Kitang-kita niya yun sa mga mata nito at base na rin siya sa mga salita nito. Siya ang nagsabi sa'yo? Labis na nagulat si Finn sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na itong makikipaghiwalay at hindi si Carter. Bakit? Paano? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mahirap ipaliwanag. Simpleng sagot na lamang ni Carter pagkatapos muling humitit ng sigarilyo at nagbuga ng usok at pagkatapos sumagot. Baka dahil ito kay Roxanne o baka ibang dahilan? Sagot niya, ilang sandali namang natahimik si Finn bago nagsalita't napabuntong hininga. Base sa tono ng pananalita mo, mukhang ayaw mo nang makipaghiwalay sa kanya. Ayaw mo na makipagbalikan kay Roxanne, hindi ba? Sabi nito sa kanya. Sa pagbanggit nito ng pangalan ni Roxanne ay bigla na lamang umahon ng galit sa dibdib niya. Sa hindi niya malamang dahilan, pinatay niya ang sigarilyo at nagsindi ng panibago. Muli siyang napabuga ng usok. Pagkatapos sumagot siya dito. Ayoko talagang makipaghiwalay sa totoo lang at hindi ko naisip na makakasama muli si Roxanne. Ang sagot na ito ni Carter ay labis na ikinagulat ni Finn. Ayaw mo nang makasama ulit si Roxanne? Sigurado ka ba? Tanong nito sa kanya. Oo, hindi naman siya nagdalawang isip at mabilis na tumango sa tanong ni Finn sa kanya. Hindi makapaniwalang napatingin ito sa kanya at biglang napasabi. Naisip mo ba kung bakit ayaw mo nang makasama pang muli si Roxanne? Pagkarinig niya ng mga sinabi ni Finn ay bigla na lamang siyang natigilan. Ang kamay niyang nakahawak ng sigarilyo ay biglang tumigil sa ere. Sa mga sandaling yun ay bigla niyang napaisip ng malalim. Dati ni hindi man lang yun sumagi sa isip niya pero ngayon dahil sa sinabi ni Finn, bigla siyang napaisip. Mula nang makipagkasundo siya kay Jocelyn, nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ang pagsasama nila dahil sa hiling ng lolo niya ay hindi na pumasok pang muli sa isip niya na makasama si Roxanne. Lalo na ngayon, kahit na maghiwalay man sila ni Jocelyn, hindi na niya pipiliin pang makasama pang muli si Roxanne. Pero napakalaking tanong sa isip niya ng mga oras na yon kung bakit nga ba ayaw niya. Mukhang gusto niyang sabihin na totoo nga ang hula ni Finn na kung sakali mang maghiwalay sila ni Jocelyn, hindi ba't sobrang saya niya na sana dahil magkakabalikan na silang muli ni Roxanne? Pero bakit patuloy niyang tinatanggihan ng pakikipaghiwalay ni Jocelyn sa kanya? Yun ang napakalaking tanong. Hindi dumaan sa isip kong bagay na yon. Sagot niya dito na totoo naman. Ngayon niya lang naisip ang tungkol sa bagay na to. Wala talaga siyang idea. Ilang sandali pang ituloy ng pinatay ni Finn ang sigarilyo sa kanyang kamay at may hinahong nagsalita. Ang sagot ay napakasimple, Carter. Hindi mo na siya mahal. Hindi mo na mahal si Roxanne dahil umiibig ka na sa iba. Sagot nito habang nagsasalita ito at napalingon ito sa pinto ng silid ni Carter at Jocelyn. Na makita niyang nag-aalalang mukha ni Carter dahil sa kalagayan ni Jocelyn ay naisip niya kaagad yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong mahal mo ngayon ay asawa mo at hindi na si Roxanne. Dagdag pang sabi nito sa kanya at pagkatapos ng nitong magsalita, tinapik siya ni Finn sa kanyang balikat. Kailangan mong gawin ang lahat habang nasa tabi mo pa siya dahil kapag nawala na siya sa tabi mo, iba kapag pagsisihan mo hanggang sa huli. Sabi nito, ayoko matulad ka sa akin, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Salamat. Sagot niya rin dito tinanguan. Ilang sandali pang nagpaalam na sa kanya si Finn at aalis na raw to. Hinatid niya ito hanggang sa labas at nanatili doon hanggang sa makaalis sa mga ito. Kasama si Kent. Pagkaalis nito'y kaagad nang naligo si Carter at dali-daling tumabi kay Jocelyn. Pagkatapos sa gabing iwan ay halos hindi na siya makatulog at patuloy pa rin tumatakbo sa kanyang isip ang mga sinabi sa kanya ni Finn. Ang taong mahal mo ngayon ay ang asawa mo. Kanina pa niya iniisip ang tungkol dito. Tama nga si Finn sa sinabi nito. Ang taong mahal niya ay si Jocelyn at wala ng iba pa. Ibig sabihin lang mahal na niya ito pero hindi niya pa alam. Ibig sabihin nalilito pa siya noon. Kapag umiiyak si Jocelyn sa harap niya ay nakakaramdam siya ng pagkabalisa at sobra siyang hindi komportable. Idagdag pa na naiinis siya kapag naisip niyang iiwan na siya nito ng tuluyan. Kapag nakikita niyang kasama nito si George ay nagsaselos siya ng sobra. Lalo na kapag hinahawakan itong mga kamay ni Jocelyn. Itong mga nagdaang araw ay lagi niya lang sinasabi na dahil lang sa asawa niya ito hindi nito dapat ginagawang mga bagay na yon. Ibig sabihin matinding selos na palang nararamdaman niya ng mga oras na yon
At ngayon niya lang na-realize ang lahat ng ito. Dahil sa pagmamahal niya dito kaya labi siya nag-alala dito. Dahil sa pagmamahal niya dito kaya lagi siyang nagsiselos sa lalaking yun. Pero hindi niya akalain ngayon niya lang may isip ang mga yun at kung hindi pa dahil kay Finn. Kung kailan niya pa ito nasaktan ng sobra at nagpumilit na itong makipaghiwalay sa kanya. Napakalaking gunggong niya. Bakit ngayon niya lang naisip? Bakit hindi noon pa? Inunat ni Carter ang kanyang kamay at binalot ng mahigpit ang malit na kamay ni Jocelyn sa kanyang paa. Punong-puno ng pagsisising nakatitig siya sa mukha nito. Jocelyn, napakabobo ko. Huli ng lahat para maisip at maintindihan kong lahat ng ito. Alam ko rin na sobra-sobra ng sakit na ibinigay sa'yo. Pero pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pwede ba? Okay lang ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya dito kahit na alam niya na hindi siya naririnig ni Jocelyn. Dahil mahimbing ng tulog nito. Punong-punong puso niya ng pag-asa na sana ibigyan pa siya nito ng isa pang pagkakataon. At tsak na papahalagahan na niya ito at hindi nasasayangin pa. Sana pagising nito mula sa mahimbing nitong pagtulog ay nakalimutan na nitong mga nangyari sa nakaraan at bumalik na lamang to sa araw na unang araw nila bilang mag-asawa. Babawi siya dito, pinapangako niya. Pero may chance pa ba siya dito? Mapatawad pa kaya siya nito? Unti-unti niyang pinikit ang kanyang mga mata. Inaantok na rin siya. Kinaumagahan ng magising si Jocelyn, kagad niya nakita si Carter. At nakahiga sa kanyang tabi at payapang natutulog. Napakagwapo pa rin ito ngunit kapansin-pansin. Ang mga tumutubong balbas nito sa baba na mukhang hindi na nito napagtutuunan ng pansin. Ngunit ganun pa man hindi pa rin naman nakabawas sa kagapuhan nito yon. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at mabilis na nag-inat. Nagpalit rin siya ng kanyang damit at dali-daling lumabas ng silid. Sa mga oras na yun ay mas magaan ang pakaramdam niya. Mukhang magaling na nga talaga siya. Katulad ng napakagandang sikat ng araw, ay ganun din kagandang mood niya ng umagang yun. Ngayong umayos na ang pakiramdam ni Jocelyn, tanggapin na kaya ni Carter ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Jocelyn? Masabi na kaya ni Carter ang pagmamahal niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.